Ang kasalukuyang 245% na potensyal sa taripa ay kumakatawan sa isang kapansin-pansin na pagtaas mula sa mga unang tensyon ng dalawa sa pinakamalaking bansa sa kalakalan noong 2018 nang magpataw ang US ng 25% na taripa sa $34 billion na mga kalakalan mula sa China. Ang pattern na ito ng tit for tat sa mga tugon ay pare-pareho sa buong trade war sa bawat round ng US tariffs na sinusundan ng Chinese countermeasures na lumikha ng predictable cycles ng escalation at malaking kaguluhan sa mundo ng pakikipagkalakalan. Ang pagtatalo at pakikipagkompetensya sa kalakal ay umunlad ng higit pa sa original nitong pagtutok sa $419 billion na deficit sa kalakalan na lumalawak upang sumaklaw sa mga estratehikong sektor tulad ng semiconductor, shipping industry, mga sasakyan at mga kritikal na mineral. Ipinapakita ng makaisasayang data na ang mga nakaraang pagtaas ng taripa ay nag-trigger ng agarang mga tugon sa merkado kung saan ang Hang Seng Index ng Hong Kong ay bumaba na higit sa 13% at ang Shanghai Composite ay bumaba naman ng halos 25% noong 2018 lamang. Ang bawat pagtaas ay may unti-unting limitadong mga opsyon sa diplomatikong kasama ang pinakahuling 84% na paghiganti ng mga taripa ng China na nagpapakita kung paano lumipat ang salungatan mula sa hindi pagkakasundo sa ekonomiya tungo sa kapaon na mga posisyon nito. Humigit kumulang sa 20 milyong manggagawang Chino o humigit kumulang sa 3% na labor force ng China ang naapektuhan sa mga pag-export sa US bound na apektado ng mga taripa ayon sa Goldman Sachs na nagbanta ng malaking pagkagambala sa mga trabaho sa bansang China. Pero nauna nang inihayag ng gobyerno ng China na milyon-milyon na rin ang nawalan ng trabaho sa kanilang mga kababayan dahil sa pagsara ng mga daang-daang mga kumpanya dahil na rin sa takot na malugi sa ipinataw na taripa ng Amerika sa China. Pero hindi lang naman ang mga Chino ang epektado para dito dahil ang Tax Foundation ay nagproyekto na ang taripa ni Trump ay magbabawas ng pangmatagalan GDP ng US ng 0.8% at aadisin ang agad kumulang 740,000 mga trabaho sa Amerika habang itinataas ang average ng epektibong rate ng taripa sa 11.5%, ang pinakamataas mula noong 1943. Ang karaniwang mga tao sa US ay naharap sa inaasang pagtaas ng buwis na 1,280 sa taong 2025 dahil sa mga gastos sa taripa na ipinapasa sa mga consumers. Sa kabila ng pag-post ng China ng 5.4% na paglago sa GDP noong unang quarter ng 2025, binalaan ng mga ekonomista ang front-loading ng epektong ito kung saan nagmamadali ang mga exporters pagpapadala sa US bago magkabisa ang mga taripa. Natatakpan ang tunay na epekto na makikita sa mga darating na quarter. Samantala, inihayag ni Pangulong Donald Trump sa unang pagkakataon noong Huwebes na ang China ay nagpaabot na sa kanila upang makikipag-usap sa isang kasunduan sa taripa. Sinabi ni Trump na ang isang deal ay maaring maabot sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo. At dito, maraming mga eksperto sa negosyo ang nagsasabi na ramdam na ng China ang pressure mula sa US. Kung kaya, minabuti ng kanilang pinuto na makipag-usap kay Pangulong Trump upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa mundo ng pagninegosyo.